Hello mga pumpkins! Welcome back to my channel! And for this vlog, samahan niyo akong libutin, pasyalan at gumawa ng happy memories sa aking first ever international trip dito sa Vietnam. Hey! Samahan niyo ako na namnamin ang nagagandahang mga tanawin dito, lasapin ang pagod ng mga paakyat pababa na mahagdanan, lalo na sa Sapa, at magkanda palpitate sa tabang ng mga kape dito, lalo na sa Hanoi. Dito, sa Hanoi. Nasa Hanoi na pala ako. So this is not just for my core memories to look back on, but also to give you some tips and info if you ever plan to visit Sapa in Hanoi, Vietnam. Let's get started. I'm your ate, tita, ninang, TL, coach, and your mama. I'm Colette. And this is my off-duty diaries. Tara na! Sama ka? Sige, susundan mo ko. Alam ko, susundan mo ako talaga. Ito na. Hala ka. Mamaya na ako mag-vlog, baka mamaya ma-upload. Hindi talaga ako uwi ng bahay pag na-upload ako. Punta ako ng hotel. Tapos maglalasing ako. Ano? Galong. Punta. O bakit? Vietnam. Upload kita. I-upload mo. Balatan kita sa labas, abangan kita. Itin ko yung kwento ko dun sa immigration officer kasi dapat medyo masinsin kasi VA, di ba? Tapos first, international travel. So walang pila nga. Di tinanong ko na si kuya kung pwedeng dalawa kami sa isang ay o pumayag naman. Tapos nung ako na, anong trabaho mo? VA po. Tapos, patingin ako ng COE. Tinanong ko, soft copy po ba or hard copy? Kasi mas gusto kong soft copy dahil papakita ko sa kanya yung conversation namin ng client ko na sa Google Chat na nangihingi ako ng COE. At the same time, may word ako doon na, can you be more specific, Cliff? Because the immigration officers here in the Philippines are so strict. Tapos, sabi niya, ano to? Parang BPO ba to? Sabi ko, hindi po. Parang remote work po siya. Tapos ano yun? Work ko po is sa Federal Contracting Agency po sa US. Ganon. VA po, remote. Tapos, ayun o. Pak! Ay! Ano na? Okay na. Stamp na. Legit. Nawala na yung kaba ko. Ang sarap sa feeling. Yung tinuluyan namin doon, mura siya, pero taloka kami, ang taas, ang daming hagdan, kung susumahin mo yung hagdan, para ka nasa 5th floor. Pero kasi naman, na-book naman kasi yun ng kapatid ko, para less than 1,000 pesos lang. Pero hindi namin kasi ina-expect na, Diyos ko, hagdanan pala siya. Medyo okay naman. Dahil ito yung kinaayawan namin. Hindi namin sinasabi na ayawan nyo rin ha. Tapos yung gabi, parang may mga surut-surut pa. May surut-surut na higaan. Kada upo mo may kakagat. Siguro sabi ng surut sa'yo, di ka namin kilala. Ang familiar ka, ang katungkala namin. ay, mas matalino ako sa inyo, guys. So, ayun na nga, diba? Na-explore ko nga gabi na baka lumipad kami ng hotel dahil nga ang taas-taas nung Dongkwa. Tapos nag-usap na kami magkapatid kanina umaga. Sabi niya, huwag na masyado. Parang okay naman matulog. Nakatulog kami parehas. Ganun. Ako 4 na oras. Siya ang haba. Parang okay naman na. Pero totoo, may mga surut-surut. Mas matapang sila sa'yo. Di mo sila kaya. Lumipat ka ibang hotel. Pero kami kagabi, nakaya naman. Parang naawa sila sa amin. Di na sila nangagat. Yung mga surot. Saka ginawa ko yung pinaka-blanket, yun yung pinang-kumot ko, pinang-sapin ko, tapos pinang-ikot ko sa katawan ko. So, hindi makate. Kanya-kanya yan, dapat mas matalino ka sa surot
So yun, nagpa-photoshoot si Arian doon, tapos doon na rin kami kumain. Ang ganda ng lugar ha. Ang ganda. Doon mo makikita talaga na yung tradition, culture ng Vietnamese. Gusto ko talaga siya. Ako feeling ko talaga ako ay pinanganak nung unang panahon. Na-reincarnate lang ako. Ba yung feeling ko pag napupunta ako sa mga lumang lugar. Huwag naman haunted house ha. Iba yun. So pretty! Ako ang dakilang Julalay ng aking kapatid. It's really a good day today. It's sunny day. Medyo problema lang talaga ang language barrier dito. Actually, mostly. Hindi ganon nag-i-English. No English daw. No English. Carry bumps lang. Ganun talaga ang buhay. Si Bakula. Ang sarap mga pagkain. Let's see. Mango smoothie. Yan. Mango matcha. Parang 50k Vietnamese dong. Magkano yan sa Philippine peso? Hindi ko alam. Kaya na mag-calculate Bobo ko sa math. Grabe naman siya. 600,000 dong. 50k, total 700k. Let's eat! Halina't kumain. Ay, shit! Ay, boy. Mango smoothie naman. I-beep nyo to. Sarap. Uy! Open sesame. Nasaan mo? So, yun. Doon na rin kami kumain. Yung food, saks lang. Tapos, pagtapos ng pumunta na kami sa Rainbow Slide, doon, Diyos ko, parang yung kaluluwa ko lumabas na naman. Kala ko hindi siya nakakatakot yung Rainbow Slide. Hey, Diyos ko, para akala mo nanginginig tuhod ko, para akong hihimatayin. Pagkatapos doon ng Rainbow Slide, pumunta na kami ng Alpine Coaster. Pagdana na naman. Ayan, nag-Alpine Coaster na kami. Isa pa yun, pagtapos ng Rainbow Slide na nakakatakot, labas ang ngalangalan namin magkapatid doon. Kung sumison, kaka-enjoy siya. How about the slow down? Break, automatic, no need to break. The stop. No stop? No stop? Yari tayo dyan. Kala ko may slow down. Sa umpisa lang nakakatakot, pero after a minute or two, hindi na, enjoy ka na. Kaya nakakahilo, parang gusto ko lang magsukad doon. Parang gusto mo lang mag-bonamint para lang makapag-alpine coaster. Ayun, after nun, pumunta na kami ng Moana. Ang Moana, wala namang masyadong pa-effect. Puro mga lang siya, mga higanteng mga statue. Tapos ikaw ay papa-picture-picture lang. Ang haba ng pila. Sikat yata yun eh. In fairness naman. Okay naman. Medyo nagtagal din kami nga doon kasi nga, ang haba ng pila. Siyempre, pag-turn na namin, ayun. Hihintay ako ng kape ngayon. Andito kami ngayon sa coffee shop. Hindi ko alam i-pronounce. May na ako magkakwento. Pagod ako kanina. Ang saya naman na pinuntahan namin. Punta kami ng Cat Village, tapos Alpine, tapos Moana. Diyos ko, ang daming hagdan. Doon ko mawawala ng buhay talaga. Coffee. Yun totoo. Punta kong fancy pan o magbe-business meeting ako. Okay, good morning guys for today's meeting. Charot. Good morning. It's 9 a.m. here in Sapa. At kami ay pupunta na ng kapatid ko sa fancy pan. Napaka-unpredictable talaga ng dito, ng weather dito. Hindi mo alam kung maulan ba o maaraw. Punta na kami fancy pan. Abangan! Charot. Okay, Sapa Station. Sapa Station. Nakarating na po tayo sa Sapa Station. Amen. Santolan Station. Nakarating na tayo sa Santolan Station.
Tuloy na. Sasakay na tayo. I love fancy pan. Hey. Laban tayong picture, Tot. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, bằng lửa con dây sao thắm thắm. Từ Việt Nam ra đó hát đen, chào đón khăn muôn những ngày xe. Việt Nam mừng Dito, akit tayo. Kaya na naman kami. Gusto niyo eh. Oh, hagdan na naman, di ba? Sinabing Vietnam, hagdan. Aakyat ka. Dahil mo aakyat na. Eh? Kung ikaw ay bilang na bilang ang pagod, kagaya ko. Maghanap ka ng ibang itineraries dito. Ganda oh. Ang ganda eh. Kasing ganda ko tong lugar na ito talaga. Ano naman. Sunworld. Nag-monorail kami, tapos, ayun na, cable car. Yung cable car, parang 20 minutes. Parang Vietnamese doon na parang tour guide. So, naririnig ko lang yung mga sinasabi niya. Parang nasa 3,000 meters up, above sea level. Pagdating namin doon sa pinaka-peak, ayan na, medyo sumama na talaga yung pakiramdam ko. Mild altitude sickness pa. Sobrang hilong-hilo ko mga bebe. Kaya hindi na ako sumama sa kapatid ko nung umakyat siya dun sa peak. Kasi ang lakas ng ulan, hindi ko kaya yung hindi ko kaya yung lamig, tsaka hindi ko kaya yung hangin. Nandun pa lang kami sa kain, nandun sa may pinaka sa peak. Hindi na ako makahinga. Sabi ko, bababa na ako. Hindi ko talaga kaya, baka mahimatay ako dito. O, nauna ako sa kapatid ko. Yeah, let's eat beef pho. Pho o pho? Pagkain na lang talaga nila dito, kakaiba na maumami, gano'n. Half fried rice. Sarap. Dito pa rin kami sa Lado Homestay, nagkakape, at saka nag-aantay ng monorail. Ang ganda natin dyan. Dumating na naman yung monorail. Siyempre, hindi ko na makikita dahil ang foggy. Ayan o. Ayan nyo. So paano? So paano? Ayan. After 5 minutes, ang sinasabi ko sa inyo, maliwalag na naman. Nakapakita ko sa inyo, ha? Diba? O kanina, hindi nyo makita. Ang sisaya. Foggy na naman. Kung weather dito talaga, trip ko magpag. Yan. Mati. O, trip ko. Hello, good morning. It's 10:30 in the morning here in Sapa. Ngayon, naghihintay na kami ng bus na maghatid sa amin dun sa terminal, sa HK Bus Terminal. Papunta na ng Hanoi. Wala akong makeup. Look at my face. Come on, let's go. Sleeper bus namin. Kaya dahil nag-stop over kami. First stop over. Oh, yeah, ito po. Ewan ko lang. Hindi ko naman ang oras na ba. Kainin na namin yung inalmusal namin kanina ni Arian.
Sihan. Ito ang pinaka-importante sa akin, tsaka internet. Charot. Ayan. Tapos ayun, yung magandang ano dyan. Yan. This is for the hot water. Okay. Now this on. After 10 minutes, you will get the hot water. Okay, check. Ay. Ay, grabe. Brown. Ay. 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 Ay, grabe siya. Ay. Ay. Tingnan nyo ang Vietnam ha. Yung normal na ano. Normal na sibilisasyon. Ito na yan. Ano ba? Thank you. Di ba parang nasa Pilipinas lang? Yun nga pagpasok namin, sabi ko kay Ari, nasa Pandakan ba tayo? Ito tayo na ano, old quarters. Parang Pilipinas lang, parang eskinita lang ng Pilipinas. Grab muna kami kasi hindi pa namin alam pupunta nga. Ano parating naman na siya? Yung itsura ko to, parang akong poko. Ay! Kaya! Kaya! Wala lang ako. Heart. Wala lang. Kasama ko para ng aking nonchalant na kapatid. Walang kare-reaction. Hey! O, diba? Saya niya na nun. Saya na siya nun. Hi, Papi. Hi, Daddy. Hindi ba? Maximum withdrawal amount, 5 billion dong. So, 2.5 kami ni Ay. Kuha mo na? Treasurer? Ayun ka na. So, binigyan kami ng records ni host, ng Airbnb host. Kung saan kami pwede kumain daw na masarap. Ayan, pupunta na namin ni Alto. Gumigit na pa ako. Akala mo. Ang mga Vietnamese dito, kung magpatakbo, alam, hindi ka talaga susantuhin talaga. Ay, diba? Nakasabi ko pa lang. Oh, hindi na pa kami mawawalan ng buhay. Huwag naman, Lord. Michelin selected. Oo. One sweet garlic butter. Also, chicken fried rice. Yeah. Is it for sharing or one person or two person? Excuse me, what is this? Chocolate. Walang peso. So, Itbulaga pa lang peso nito. 1 million doon. Tawed? Ayan. Magkape-kape lang tayo konti, ha? Kasi may trabaho ako, eh. Caramel latte, 65,000. Tapang, tangina. Tapang naman. Ay, grabe naman talaga. Kagandang umaga naman dito sa Hanoi. Tignan nyo, yung mga bebe yung parang Pilipinas. Kasi kami nag-rent sa old quarter. Diba? Parang school to. Itong katabi namin. Yan, punta daw kami sa old quarter tapos mag-hop on, hop off. Para nasa 300k yata. Or hindi, 600k. 600k dong.
ang pamasahe for the entire ikot. Kanina? Paninindigan ko pa tong off-shoulder na to. Ayun na. Takbay yun. Sarap. Sarap dito, guys. Dito mga skewers. Hello, this is Fried meat. This one. so. Thank you. Sarap talaga. Just Bread. It's hard. Yung sabaw. Sausawan. At sausawan? Napakarami naman sausawan niya. Ito. Shrimp with pork. So, ayan mga bebe, tapos na kami kumain. Ang dami kong nakain. Sobra. Parang yung 1 cup of rice nila, talagang busog na busog ka. Sa Buncha Quetre. Tsaka mumura, 60K, tapos to 90K lang yung range ng food. Siyempre napapansin ko yung habang naglalakad ako, ang daming mga banderitas ng flag nila. Masyado silang patriotic. Tapos napansin ko yung mga parang bawat establishment nila, parang naninipis lang. Parang makipot lang yung mga restos, saka yung mga spaces nila. Umakit sa taas. Grabe, ang daming tao dito. Jam-pack. So, ibig sabihin, sikat na sikat pala to dito. Cafe Jam. And ranges from 40 to 60,000 doon. Balak na lang. So, naghihintay pa rin ako sa kapatid ko sa mga oras na to. Andun pa rin siya sa Linchi's Audai rental para dun sa photoshoot niya ng Vietnamese costume. At, mga bebe, pangalawang kape ko na to. So, pag nagpalpitate ako, bantayan niyo ako, ah. Nagpapalpitate na. Charot lang. Tamang antay na lang ako dito. Supportive ate. Walang kasama. Pag-date kaya ako. Mag-open kaya akong dating app. Hi, papi. Charot. Charot. Jeb, nabura ko lahat ng file sa Osmo. Pati yung kagabi, wala na akong i-upload. Parang kung tanga dito sa old quarter, naglalakad ako, umiiyak ako. So, eto na nga. Here are my takeaways for my Vietnam trip. Sapa, for me, is the kind of place that forces you to slow down. Cold weather, kalmadong kalsada, and really good coffee. Mas masarap talaga yung kape sa Sapa kaysa sa Hanoi. For me lang, ha? So, it's peaceful, quiet, and perfect if you just want to breathe, reflect, and enjoy the moment. Sapa isn't loud, it lets you rest. Hanoi naman for me is the complete opposite. Busy, alive, and full of energy. Of course, endless food,
crowded streets, and something happening at every corner. It's city life in its rawest form, and somehow it works. If Sapa lets you rest, Hanoi makes you feel alive. I deleted a lot of footage. Masakit, mahapde. But that's life. Some things are out of our hands, so we just need to focus on what we can control. I'm really thankful and blessed this year. I was able to travel both locally and internationally. And I hope that on my next passport stamps, my kids are with me. So ayun lang. Thank you for staying with me until the end. This trip reminded me that not every moment needs to be perfect or recorded. Some are meant to be lived, remembered, and carried home. Here's to more travels, more growth, more memories, and hopefully more vlogs to share with you. Salamat!